But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. Nauwi sa tensyon at barilan ang sitwasyon sa Senado nitong Miyerkules ng gabi sa harap ng sinasabing pagtatangka na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Bago yan, nag-live pa sa social media si de la Rosa at ibinawala ang posibleng tangka muling arestuhin siya. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Nanawagan din siya sa kanyang mga supporters na magbantay sa Senado at tutulan ang pag-aresto. Kung pinakikiusap sa inyo, kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, sana pumunta kayo dito. Unang tinangka ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI na arestuhin si de la Rosa noong Lunes kung kailan muli siyang nagpakita sa Senado matapos ang halos 6 na buwang pagliban para sa kaniyang mahalagang boto upang mailuklok bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Pero ang insidenteng yan nauwi din sa habulan. Pinarang ako doon sa baba ng mga NBI. Sabi ko akyat dito. I don't know. Anong gusto nila? Ako ka naman. Pareho tayo kayo niya, sir. Bakit yung pinayagan niya ang mga tao niya makapasok dito? Dahil sa insidente, nagpasa ng resolusyon ng bagong mayorya ng Senado para isailalim sa protective custody ng kapulungan si Senador Bato. Ito'y habang hinihintay ng kampo ng mambabatas ang inihaing petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si de la Rosa sa mga opisyal ng Pilipinas na ipinaghabla ng kasong crime against humanity dahil sa madugong war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Hindi man naglabas ng temporary restraining order ang SC, binigyan naman ito ng 3 araw ang mga partido na magsumite ng kani-kanilang panig sa issue. Kinontra rin ni Senador Rodante Marcoleta ang resolusyon ng 5 senador na nananawagang kay de la Rosa na sumuko na. Surrender Senator de la Rosa is to effectively surrender Philippine sovereignty itself. While the sponsors pretend that they want Senator de la Rosa surrendered to authorities in the Philippines, in reality, they want him handcuffed, dragged to the airport, dumped on a plane, and vanished to the clutches of the ICC in the Netherlands. Sa harap ng mga kaguluhan sa Senado sa tangkang pag-aresto kay de la Rosa, nanatiling tahimik ang administrasyon. Kumpara sa akibong partisipasyon ng matataas na opisyal noong arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tikom ang bibig ni Pangulong Marcos sa Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya hanggang sa mangyari ang kaguluhan sa Senado. Lumabas lamang si Pangulong Marcos para itanggi na may utos na arestuhin si de la Rosa. Yan din ang tiniyak ni Remulla nang magtungo sa Senado para alamin ang sitwasyon kasunod ng nangyaring barilan. Bagamat itinatanggi ng NBI na may tao sila sa Senate premises, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na humingi ng tulong ang GSIS sa NBI para sa security ng GSIS. Inaresto ng pulisya ang isang nagpakilalang NBI driver na siyang sinasabing nakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Habang patuloy ang investigasyon sa insidente, kinumpirma naman ng Senate Secretariat na umalis ng Senate building si Senador de la Rosa pasado 2:00 ng madaling araw noong Huwebes. Sa harap ng mga kaguluhan sa Senado, sentimiento ng maraming Pilipino na dito na lamang litisin ang kasong hinaharap ni de la Rosa. Question din ng marami kung hindi na ba inirerespeto ng mga ahensya ng gobyerno ang isang co-equal body gaya ng Senado. Ako si Weng de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.